Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang TV series na pinamagatang, A Shop for Killers. Simulan natin ang kwento, sa isang naanunsyo sa pagsasanay ng baril sa isang maliit na bayan. Sa pagsulyap-sulyap natin sa paligid, nakita natin na halos walang tao ang lugar, at makikita natin ang sirang boundary wall ng isang bahay. Sunod-sunod na nakita ang isang grupo ng mga lalaki na naglalakad sa isang field na may mga baril, habang may nagbabantay na assassin sa bahay. Malinaw na may target, na labis na interesado ang lahat, at ang target na iyon ay si Jong Ji-an, na mukhang traumatized habang tinitingnan ang iba't ibang assassin na nakahiga sa paligid ng kanyang bahay. Habang sinusubukan niyang mag-focus, naalala niya ang payo ni Jong Ji-man tungkol sa paggamit ng mga blind spot sa kanyang kalamangan. Hinihikayat niya ang assassin na ibigay ang kanyang tinatayang lokasyon at ginamit ang kanyang blind spot para makatakas. Siya ay nagtagumpay at itinulak ang sopa at nakahanap ng baril na nakatago sa ilalim. Siyempre, ginamit niya ito para barilin ang assassin. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa araw na bago ang gulo na ito nang mahuli ng pulisya si Ji-an dahil sa pananakit sa isang lalaki na pumasok sa loob ng banyo ng mga babae. Hiniling ng pulisya sa kanya na tawagan ang kanyang mga tagapag-alaga, at tinawagan niya ang kanyang tiyuhin, at bigla niyang nalaman ang tungkol sa biglaang pagkamatay nito. Habang pabalik siya sa kanyang tahanan, naalala niya ang mga nakakabaliw na desisyon ni Ji-man, tulad ng pagbili ng bakal na wardrobe kung sakaling umulan ng bala, at kung paano niya ito protektahan sa sarili niyang paraan. Naalala niya ang huling sinabi nito sa kanya ang kanyang student ID number. Habang nalulungkot siya, nakakita siya ng misteryosong tato na, Mirtha help kay Ji-man na ipinagtataka niya. Habang nakaupo siya sa labas ng bahay, dumating si Bae Jong-min at tinulungan siya sa paghahanap ng larawan para sa libing. Sinabi niya sa kanya na tinutulungan niya ang kanyang tiyuhin sa kanyang agricultural website at siya ang tumawag ng pulis. Sa libing, nakakita siya ng mahiwagang magarang bulaklak mula kay Lee Yoon-gun. Habang nagpapatuloy ang libing, marami pang kakaibang bagay na parang wala sa lugar. Sa bahay, nakita ni Jong-min ang isang cellphone sa cabinet. Pagkatapos ng isang medyo nakakapagod na araw, sa bahay naalala ni Ji-an ang kanyang tiyuhin sa kanyang walang laman na tahanan at kalaunan ay naiyak nang makita niya ang kanyang sarili na mag-isa. Biglang pumasok si Jong-min hawak ang telepono, at maluhaluhang hiniling niya sa kanya na manatili sandali. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, tiningnan niya ang mga mensahe at nalaman niyang may 18.7 bilyong won ang kanyang tiyuhin sa kanyang account, na ikinagulat nilang dalawa. Agad niyang hiniling na tingnan ang website, at ginamit ni Jong-min ang kanyang teknikal na kaalaman upang maghanap ng site sa dark web. Napagtanto nila, labis ang kanilang pagkadismaya, na si Ji-man ay nagbebenta ng mga armas. Doon, nakatanggap sila ng text sa website na nagtatanong tungkol sa isang kargamento, at nang ipaalam sa kanila ni Ji-an na sarado na ang website, tinanong nila kung patay na si Ji-man. Nagulat sila, isinara nila ang website, ngunit maya-maya lang ay may nag-doorbell. Ito ay isang babae na nagngangalang Min-hai na sinusubukan na pasukin ang kanyang bahay. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Min-hai sa pintuan habang si Ji-an ay nakatanggap ng text na nagsasabi sa kanya na magtago at papatayin nila si Ji-an. Binabalik tayo sa panahon noong si Ji-an ay 7 taong gulang. Habang pinapagalitan si Ji-man ng kanyang ina at kapatid na lalaki dahil sa hindi pagbisita, nakipag-unahan ng chopstick siya kasama ang batang babae sa ibabaw ng barbecue meat, at hiniling niya sa kanya na alalahanin ang kanyang pangalan habang tinatangkilik niya ang kanyang pagkain. Malinaw ang pagmamahal ni Ji-man sa kanyang pamangkin habang ngumingiti ito sa kanya, na nakaharap sa kanya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.